Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ramil. Isa rin ako sa masugid niyong taga-subaybay. At nais ko lang rin sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan ko. Totoo pong lahat ng ito. Nangyari ito nang minsang dadalo sana kami ng kasiyahan sa kabilang bayan. Bali kakasal kasi noon ang isa naming pinsan na si Arlene. Nakamotor kami noon. Nakaangkas sa akin ang isa kong pinsang lalaki. Madilim na ng mga oras na yon at walang kailaw-ilaw ang kalsada. Tanging ilaw lang ng motor ang nagsisilbing liwanag namin sa daan. Maya-maya, habang bumabiyahe kami, ay bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan at parang ang bigat sa pakiramdam. Maya-maya pa, ay may naaninagan na ako sa di kalayuan. May nakaharang sa aming daraanan. Halos nasa gitna na ang mga ito ng kalsada. Kaya wala akong nagawa kundi ang magminor. Habang papalapit ay unti-unti nang nagiging malinaw sa akin kung ano ang mga ito. At sa unang tingin ay inakala ko talagang aso ang mga ito. Mga malalaking aso na matinding naglalaway at ang pupula ng kanilang mga mata. Kung kaya mas lalo pa kaming kinilabutan ng pinsang ko. Pero ang pinagtataka pa namin ng pinsang ko ay kung bakit hindi man lamang kumakaw ang mga ito habang kami ay papalapit. Kahit isa sa mga ito ay wala talagang bumuboses. Maliban sa ginagawa ng mga itong pag-angil. Pero habang mas papalapit pa kami ng pinsang ko, ay nagulat kami pareho. Dahil dahan-dahang tumayo ang isa sa mga ito. At hindi kami makapaniwala magpinsan sa aming nakita. Dahil isa itong lalaki na nagtataglay ng makapal at mahabang buhok. Wala itong anumang suot at pulang-pula ang nanlilisik niyang mga mata. Kaya sa puntong iyon ay ininto ko na yung motor. At nakita naming isa-isa nang nagtayuan. Ang kanina lang ay mga anyong aso. Pero nung mga sandaling iyon ay mga kalalakihan na mga nakahubad at lahat sila ay masamang nakatitig sa aming direksyon. Dahil sa tindi ng takot na aming naramdaman, ay nagmamadali ko nang ipinihit yung motor at pinaandar na pabalik. Hindi na kami dumiretso pa sa amin sanang pupuntahan. Nang dumating kami sa aming lugar, ay hindi talaga namin napigilan ang aming mga sarili na ikwento yung aming naranasan. Noon namin napatunayan na totoo nga pala talaga yung kumakalat na balita doon sa amin na pinamumugaran ng aswang ang lugar na yon. At kung minalas-malas pa kami, ay muntik pa sana kaming nalapa ng pinsang ko. At hindi kami maaaring magkamali ng pinsang ko. Ang sabi ko pa nga noon, sana'y pinaglalaruan lang kami ng aming mga mata. Pero hindi. Totoo talaga yung aming mga nasaksihan. Mula noon, kapag pupunta kami sa ibang lugar at madadaanan yung parte na yon, ay amin ang talaga itong iniiwasan. Mayo, taong 1971. May magkapatid na abalang-abala sa paglalako ng kanilang mga panindang kakanin ang napadpad sa isang baryo na noon pa lamang nila napuntahan. Isang lugar na hindi sila pamilyar. Naglakas loob silang ilako ang kanilang mga paninda sa ibang lugar. Sa kagustuhan nilang maipagbiling lahat ang kanilang mga kakanin. Kailangan kasi nila ng pera ng mga panahon iyon. Si Ricardo, na siyang mas matanda sa magkapatid, ang mapilit na pumaroon sa lugar na yon. Kahit pa nag-aalangan ang mas nakababata nitong kapatid at panay ang pagpapalaala sa kanya ukol sa bilin ng kanilang mga magulang. Hindi kasi sila pinahihintulutang lumayong masyado at hanggat maaari ay wag na nilang puntahan yung mga lugar
na hindi sila pamilyar. Papasok pa lamang sila sa nasabing baryo ay may naramdaman na kaagad si Litong kakaiba. Di niya gusto ang nararamdamang iyon para sa lugar. Kaya sinabi niya sa kanyang kuya ang ukol sa bagay na iyon. Ano ka ba naman to? Kung ano-anong naiisip mo. Nagpunta tayo rito para makapagpaubos naman tayo ng ating paninda. Dahil kung doon lang malapit sa atin, ay tiyak na walang mangyayari. Pagpapaliwanag ni Ricardo sa nakababata niyang kapatid kung bakit sila naroon sa baryong iyon. Oo nga kuya, naiintindihan naman kita. Pero iba kasi talagang nararamdaman ko. Hindi ko talaga gusto. Ang totoo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, katinding kaba at takot. Tingnan mo, nagtatayuan talaga ito mga balahibo ko. Pero hindi pa rin binigyang pansin ni Ricardo ang mga sinasabi ng nakababatang kapatid na si Lito. Sinabi pa niya, nalilipas din ang takot na nararamdaman nito. At ibaling na lang daw sa ibang mga bagay ang kanyang pansin at doon itoon. Tutal, di naman daw sila magtatagal sa lugar na yon. Napansin nila na napakatahimik nga ng nayon na iyon. Bagaman may mga tao din namang nasa labas ng kani-kanilang mga pamamahay, ay mukha nga talaga iyong kakaiba kesa sa mga baryo na napunta na nilang magkapatid. At di nga nagtagal, ay natawag na rin ang pansin ng mga ito sa kanilang pagdating doon sa nayon. Isa-isa nang napapatingin ng mga ito sa kanila, habang sila naman ay marahang naglalakad papasok sa baryo. At yung paraan ng pagtingin ng mga ito sa kanila ay medyo nakapagdudulot talaga ng kaba kahit kay Ricardo. Dahil dahan-dahang pumipihit ang ulo ng mga ito upang sila'y tingnan. Na napansin niyang kakaiba at tila ba hindi pangkaraniwang kilos iyon para sa isang normal na tao. At yung reaksyon sa kanilang mga muka ay hindi rin pangkaraniwan. Para bang sabik na makakita ng tao ang mga ito. Kaya naisip nilang magkapatid na marahil ay bibihira talagang mapuntahan ng ibang tao ang lugar ng mga ito. Kung kaya, ganun na lamang ang kanilang mga reaksyon nang makita silang magkapatid. Maya-maya pa ay may napansin silang ilang katao na papalapit sa kanila. Kaya mga ilang di pa lamang ang layo ng mga ito. Mula sa kanila ay bumati na kaagad si Ricardo at nagmagandang araw. Sinabi niya rin kaagad sa mga ito kung anong kanilang pakay na magkapatid doon sa kanilang baryo. Ganun ba? Ano namang uri ng mga kakanin ang inyong itinitinda? Pagtatanong nung lalaki na nasa unahan. Gawa po sa malagkit ang lahat ng ito. Magalang na sagot naman ni Ricardo. At lahat po ito ay masarap. Dagdag na sabi naman ni Lito. Kailangan siguro matikman nang sa ganon ay ating malaman. Sabi nung lalaki. Opo, tama po kayo. Natutuwang sabi naman ni Ricardo. At nagyaya na yung lalaki doon sa may bahay nito. Nagsisunuran din ang mga kasama nito. At di malaman nila Lito kung ang paninda ba talaga nilang magkapatid ang siyang pinagkakainteresan ng mga ito o sila. At napansin pa niya ang isang batang lalaki na halos kaidaran lang rin nila ng kanyang kuya na makailang beses naglabas-masok
ang kanyang dila. At tila ba matinding natatakam. Pero nakatitig ito sa kuya niya. At ang mga mata nito ay halos hindi kumukurap, na nakatitig ng pailalim at nakapakong talaga kay Ricardo. Sinabi nung lalaki sa kanila na kanyang bibili ng lahat ng kanilang paninda kapag kanyang naibigan ang lasa ng mga ito. Tamang-tama raw, pagkat may idarao silang kasiyahan sa kinagabihan. At baka gusto raw nilang magkapatid na makisaya sa kanila. Nagulat si Ricardo sa di inaasahan at bigla ang paanyayang iyon nung lalaki. Lalo na nang ituro nito ang napakarami nilang kakatayin para ihanda. Ngunit sinabi niyang kailangan din nilang umuwi kaagad dahil marami pa silang gagawing magkapatid sa kanila. At siguradong mag-aalala ang kanilang mga magulang kapag hindi sila nakabalik sa takdang oras ng kanilang pag-uwi. Ganun ba? Walang problema. Kayo ang bahala. Nasa inyo ang pagpapasya. Seryosong sagot ng lalaki. Sige po, tikman nyo na yung mga paninda namin. Paanyayang wika ni Ricardo. Huwag kang mag-alala. Kanina pa talaga namin gustong tikman. Hindi na nga kami makapaghintay. Nangingiti pang sabi nung lalaki. Maya-maya ay biglang napalingon si Ricardo at Lito. Pagkat napansin nila ang mga naglalakihang kawa na inilalabas mula sa isang kubo. At may ilang mga nagmamadali na may buhat-buhat pa ng mga panggatong at magpapadingas yata ng apoy. Kaya biglang nagtaka silang magkapatid. Napansin naman sila nung lalaki. Kaya sinabi nito na sisimulan na nilang maghanda para sa kanilang gagawing kasiyahan sa kinagabihan. Pero iba na ang pakiramdam nilang magkapatid. Pagtingin nilang muli sa mga taong naroon sa tabi nila, ay nahintakutan sila ng gusto dahil nagbago ng bigla ang itsura ng mga ito. Nanlilisik ang kanilang mga matang namumula na para bang nababalot ng dugo. At yung kanilang mga buhok ay nagtatayuan na animoy asong nagagalit. At bagyang mas humaba pa ang kanilang mga nguso dahil sa mga ngipin nilang tila ba mabilis na tumubo. Paano bata? Titikman na namin kayo. Biglang nagulat sila magkapatid at nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa narinig nilang iyon mula sa lalaki. Ngunit nang dumampi ang kanyang kamay sa braso ni Ricardo, ay kaagad din niya iyong inalis at binawi. Pagkat nakaramdam ito ng matinding init, napaso siya. Kaya yung mga kasama nitong nakapalibot sa magkapatid na nagbabalak na rin sanang sunggaban sila ay biglang natigilan at nagtaka. Muling nagsalita yung lalaki at sinabing, "Huwag nyo silang papakialaman." Kaya lalong nagtaka ang mga kasama nitong aswang. Pinalayo sila ng lalaki sa magkapatid at ipinag-utos na kanila nang palayain at padaanin ng mga ito. Nagbigay daan naman ang mga aswang na nakapalibot kanila Ricardo. Halata sa kanilang mga muka ang lubos na pagtataka. Dahan-dahan namang kumilos na sina Ricardo at Lito. Maging sila ay nagtaka sa naging kakaibang reaksyon na iyon ng lalaki. Napansin nila ang matinding takot sa katawan
at pagmumukha nito. Nang nakakadistansya na silang magkapatid, ay may lumapit na isang aswang doon sa pinuno ng kanilang baryo at nagtanong kung ano raw bang dahilan kung bakit hindi nila tinuluyan yung magkapatid. Hinarap nito yung kababaryo niya at sinabing iisang aswang lang ang nakikilala niya na nagtataglay ng isa sa mga ganong kakayahan at kapangyarihan. At ito ay walang iba kundi si Pilimon. Nagulat ang kausap nito nang marinig ang pangalang binanggit ng kanilang lider. Pilimon? Yung batikan at matinik na mandirigma na tagapagtanggol ng lahing pinagmula natin? Pagtatanong ng aswang habang nanginginig pa ang kanyang boses. Oo, siya nga. At wala nang iba. Mabilis na tugon naman ng kanilang leader. Di ba matagal nang wala yun? Namatay na? Tanong muli nito. Yun ang balitang ipinakalat nila noon pero wala iyong katiyakan. Walang makapagsabi talaga kung totoo bang balitang iyon o hindi. Pero ngayon ay nasisiguro kong buhay siya at may mga anak na pala siya. Pagkat tanging mga anak lamang na ang kanyang dugo ang siyang nananalaytay ang maaaring magmana ng ganong kapangyarihan. Paniniguro nito sa kanyang kausap. Napapakamot naman sa ulo ang lalaki na tinanong muli ang kanilang leader kung anong kanilang dapat na gawin. Lalo na kapag nalaman ni Pilimon ang ginawa nilang pagtatangka sa buhay ng kanyang mga anak. Wala tayong gagawin. Dahil unang-una ay hindi naman natin alam na anak niya pala ang mga batang iyon. Pangalawa, mabuti nga kung magpunta siya rito para makadaupang palad natin siya. Dahil matagal ko nang pinangarap na makitang muli ang nag-iisang aswang na hinahangaan ko at pinagkakautangan ko ng aking buhay. At inutusan ito ang dalawang kasama na bantayan hanggang sa makarating malapit sa kanilang bahay yung dalawang bata. At siguraduhin ligtas ang mga ito. Mabilis naman tumalima ang dalawa at kanilang sinundan ang magkapatid na Ricardo at Lito. Pagdating ng dalawang bata sa bahay nila, ay kaagad nilang isinalaysay sa kanilang mga magulang at kapatid ang tungkol sa nangyari. Sinabi pa ni Ricardo na ngayon ay naniniwala na siyang totoo pala talaga ang tungkol sa mga aswang. Dahil kitang-kita umano nilang magkapatid kung papaano sa isang iglap ay mabilis na nagbago ang itsura ng mga ito. Sabi pa ni Lito, nakita nila ng harapan at malapitan ang mga aswang. At muntik na nga raw sila pagkat pinagtangka ng mga ito ang kanilang mga buhay. At kanila pang binanggit ang tungkol sa mga naglalaki ang kawa na sa kanilang palagay ay doon sana sila lulutuing dalawa. At pinaalalahanan nila ang kanilang mga nakababatang kapatid na huwag silang tutularan, na sumunod at makinig sa kung ano ang ipinagbibilin ng kanilang mga magulang. Nang ibaling nilang magkapatid ang kanilang pansin sa mga magulang, ay nakita nilang nakatitig lang ang mga ito sa isa't isa. Ngunit wala silang sinasambit na kahit isang salita. Nawari bang nag-uusap sila sa kanilang mga mata? At nang mapansin sila, ay saka lamang natigil ang mga ito sa ginagawa nilang pagtititigan. Kinausap sila ng kanilang ama at tinanong kung saang lugar ba sila napadpad na dalawa. Kaya, kanila namang itinuro ang direksyon. Binilinan sila ng kanilang ama na wag lalabas
at lumabas na ito ng kanilang bahay. Sinundan naman ito sa labas ng kanilang ina. At narinig nilang nag-uusap pa ang mga ito. Pero mag-isa na lang pumasok ng bahay nila ang kanilang ina. Nang kanila itong tanungin, ay sinabi nitong may pinuntahan lang ang kanilang itay at may mahalagang bagay lang na aasikasuhin. Samantala, doon sa baryong pinanggalingan nila Ricardo at Lito, ay abalang-abala na naghahanda ang mga ito. Parang may magaganap na isang malaking kasiyahan talaga. At makalipas ang ilang oras, ay bigla silang tumahimik at itinigil ang kanilang mga ginagawa. Natulala silang lahat at parang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa malakas na tinig ay napasigaw pang kanilang leader sa sobrang kasiyahan at naibulalas nito ang mga katagang "Buhay ka" ng paulit-ulit. Pero sa halip na matuwa ay nagalit ang kanilang itinuturing na panauhin. Kahit pa sinabi nilang ang paghandang iyon ay para sa kanya. Dahil naramdaman nilang ito ay darating. Nagsalita si Pilimon at sinabing walang dahilan para magsaya. Dahil muntik nang mapahamak ang buhay ng dalawa niyang anak. Kaagad namang nangatwiran ang pinuno ng baryo. At sinabing wala silang alam na kanya palang anak ang mga dumayo sa kanila para magtinda. Ngunit hindi niya nakumbinsi sa kanyang paliwanag si Pilimon. At kagad niya itong tinanong na kailan pa sila natutong kumain ng mga taong walang kalaban-laban at mga walang malay. Biglang natahimik ang lahat. Pagpapatuloy pa ni Pilimon, noon pa man, bago pa siya nanahimik, ay malinaw na ang isinasaad sa kanilang batas. Nakakain lamang sila ng tao kung ang mga ito ay masasama. Mga magnanakaw, mamamatay tao, mga masisiba, at mga nanggagahasa. Mga taong mapang-api at mga taong walang pakundangan sa kapwa at walang hiya. Isang aswang ang mabilis na tumayo at pinutol si Pilimon sa kanyang pagsasalita. Sinaway pa ito ng kanilang pinuno pero hindi nakinig at nagpatuloy. Nangatwiran ito ng baluktot at sinabing sila ay mga aswang. At kakainin nila ang sino mang kanilang maibigang kainin. May idudugtong pa sana ito pero napasigaw at nagulat ang karamihan. Nang bigla na lang tumilamsik ang dugo nito at lumipad ang kanyang ulo. At bago pa yun tuluyang sumayad sa lupa at magpagulong-gulong, ay hinablot iyon ng mga tila ugat ng malaking punong kahoy sa tigas na nagmula sa mga kamay ni Pilimon. Sa malaki at nakakatakot na tinig, inagbabala ito sa kanila at sinabing kung inaakala nilang mahina na siya dahil sa ilang dekada niyang pananahimik, ay nagkakamali sila. Ang batas ay nananatiling batas. At totoong sila ay mga aswang, pero hindi sila katulad ng ibang lahi. Pagkat may prinsipyo silang sinusunod, kahit noon pa man, sa panahon pa ng kanilang mga kanununuan. At agad na napaluhod ang mga ito at napayuko. Humingi sila ng tawad at nangakong hinding-hindi na sila uulit. Susundin na nila ang batas at yun ang gagawin nilang gabay sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Dahan-dahang lumapit si Pilimon sa pinuno ng baryo. At nang nasa harapan na siya nito, ay kanya itong pinatingala at inutusang tumingin sa kanya. Pero nanginginig ito sa takot at ayaw tumitig sa kanyang mga mata. Dahil ang katumbas noon ay pakikipagtunggali at nilalabanan mong otoridad ng isang aswang na may katungkulan. Pero muling nagsalita si Pilimon at sinabing ipinag-uutos niya na tingnan siya nito. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang pinuno ng baryo.
Sinabi sa kanya ni Pilimon na yun na ang huli niyang babala sa kanila. Sunod-sunod ang naging pagtango nito sa kanya at sinabing hindi na nila uulitin pa ang maling nakasanayan at susundin na nila ang sinauna nilang batas. Matapos iyon ay umalis na si Pilimon at nagbalik na sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po muli tayo para sa panibagong mga kwento para sa taong ito. Unahin na po natin ang kwentong ipinadala ng isa nating kababayan na nagpakilalang si Roland. Isa din po siyang OFW at may nakakakilabot siyang karanasan nung mga panahong nagbibinata pa lamang siya. Ayon sa kanya, kamamatay lang ng tatay nila ng maganap ang sinasabi niyang pinaka nakakatakot niyang naranasan sa buong buhay niya. Isang gabi iyon, 3 araw nang nailibing ang kanilang ama. Nang magsimulang magkahulan ang kanilang mga alagang aso at naging maligalig. Sabi pa ni Roland, noon lang nila napansing nagkaganon ang kanilang mga alaga. Magkagayon pa man, ay hindi pa rin nila iyon masyadong binigyan ng atensyon sa pag-aakalang bunga lang marahil iyon ng mga ibang hayop na nakikita ng kanilang mga alagang aso, tulad na lamang ng mga palaka. Dahil maulan din nung gabing iyon. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin tumitigil ang kanilang mga alagang aso sa pagkahol at halos magwala na ang mga ito. Nagsimula na rin silang makarinig ng mga kakaibang huni at napansin nilang tila ba naging aligaga ang kanilang ina. Inutusan sila magkakapatid na siguraduhin nakasarang mabuti ang kanilang pinto at mga bintana. Napansin din nilang may tangan-tangan itong bote at panay ang tingin niya dito. Mula nang mamatay ang tatay nila, matinding pag-aalala na ang palagi nilang nakikita sa kanilang ina. Para bang mayroon itong matinding kinakatakutan at nakita nila ang mas matindi pang takot sa mukha ng nanay nila noong mismong gabing iyon. Na napansin lang maluha-luha na ito at nanginginig ang kanyang boses habang nag-uutos sa kanila. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang malakas na boses na para bang isang leyong umaatungal sa labas ng kanilang bahay. Kaya nag-uunahan sila magkakapatid na pumunta sa harapan ng kanilang bintana upang silipin sana doon sa may siwang kung anong hayop yung lumilika ang nakakakilabot ng malakas na ingay na yon. Pero bigla silang sinaway ng kanilang ina at sinabihang maupo na lang sa isang sulok. Umalis ito at pagbalik ay may dala na rin itong itak at ipinahawak kay Roland. Kaya doon na sila nagsimulang matakot. Nagtaka kasi sila kung para saan yung itak. Nang tanongin naman nila ang kanilang ina ay matipid lang ang naging tugon nito sa kanila. Kahit ano raw ang mangyari ay huwag silang magpapadala sa kanilang takot. Kahit pa nga nakikita nilang ang kanilang ina mismo ang siyang kinakitaan nila ng matinding takot ng mga oras na iyon. Pero alam nilang pinaglalabanan pa rin ito. Sabi pa sa kanila, kailangan nilang malampasan ang gabing iyon. At lakas ng loob umano ang natatanging susi para magawa nila iyon. Hanggang sa bigla na lang may narinig silang nagtatakbuhan sa paligid ng kanilang bahay. Pero wala silang naririnig na anumang boses na mayroong nag-uusap. Basta kumikilos lang ang mga ito na para bang alam na nila ang kanilang mga gagawin. Kaya nangilabot na talaga sila Roland noong mga sandaling iyon. Ramdam nila na hindi karaniwang mga tao ang nasa labas ng kanilang pamamahay. At may masama itong pakay sa kanila. Dahil kung karaniwang tao lang ang mga iyon, ay maririnig sana nilang nag-uusap ang mga ito.
o di kaya naman ay tatawag na sana sa kanila. Kahit magandang gabi nga lang na pagbati ay wala silang narinig. Kaya masama na nilang kutob. Ayon pa kay Roland, halos yakapin na niya yung itak at parang wala siyang balak na gamitin iyon dahil sa tindi ng takot na kanyang nararamdaman. Habang yung dalawang kapatid naman niya ay pilit na nagsusumiksik sa kanya. At nang muling iangat ng nanay nila at tingnan ang bote, ay nakita nila magkakapatid na umaawas na sa bibig noon ang laman. Sabay na pabulalas ang kanilang ina ng mga katagang narito na sila. Sino yung sila na binabanggit ng nanay nila at ano ang pakay ng mga ito? Yan ang mga tanong na kagad naglaro sa isipan ni Roland noon. At hindi sila makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Dahil matapos ang magkakasunod na lagabog sa dingding sa isang panig ng kanilang bahay, ay nagiba iyon at bumungad sa kanila ang isang lalaking may matipunong pangangatawan na ang balat ay nakakatulad sa isang kalabaw. At ganun din ang kanilang nakita sa dalawa pang kasama nito na nasa likod. May mga balat sila na hindi katulad sa mga karaniwang tao, na noon lang sila nakakita ang magkakapatid ng ganon. Ngunit ang mas kapansin-pansin sa kanila ay yung mga mukha ng mga ito na nakakatakot dahil sa kakaibang itsura, na malalaki ang mga buto sa magkaabila nilang pisngi, na nakaumbok talaga iyon ang mainam, at yung kanilang mga bibig ay napapalibutan ng mga ngiping matutulis na para bang hindi nila mapigil ang maglaway. Kung kaya nakikita nila magkakapatid na umaago sa mga iyon sa magkabilang panig ng kanilang mga bibig, at yung mga mata nila ay nangingitim at halos hindi sila kumukurap. At nagulat sila magkakapatid nang marinig nila magsalita yung lalaki, pagkat kilala nito ang kanilang ina. Maya-maya pa ay ibinaling na nung lalaki yung atensyon niya sa kanilang magkakapatid, at para bang sinuri sila isa-isa. Nakiusap at nagmakaawa naman ang kanilang ina na wag silang saktan. Sinabi naman ng lalaki na wala silang dapat na alalahanin dahil ang tangi lang nilang pakay ay upang kunin ang lahat ng kagamitang iniingatan ni tatay. Na nang marinig yun ng kanilang ina ay nagmamadali namang nagtungo sa kanilang silid, at paglabas nito ay bit-bit na yung binabanggit ng lalaki na mga kagamitang pagmamay-ari ng tatay nila. Matapos iyon ay tumalikod na rin ang mga ito at umalis na. Nilapitan sila ng kanilang ina at niyakap. Ang bungakala daw ng kanilang ina ay kukunin silang magkakapatid. Na magtanong sila ay doon na nila nalaman na mga kaanak pala iyon ang kanilang ama. May lahing aswang ang tatay nila. Napilit lang nagbago nang makilala ang kanilang ina, lalo na mag-umpisa na silang magkaroon ng mga anak. At yung mga gamit na kinuha ng mga dumating sa bahay nila ay mga mahiwagang kasangkapan na ipinagkatiwala sa tatay nila ng kanilang angkan. Pero dahil sa wala na nga ang tatay nila, kung kaya kailangan na iyong isalin sa bagong napili na mga ngalaga at mag-iingat. Pero hanggang sa ngayon, ang tanging tanong lang sa isipan ni Roland ay kung bakit kailangan pa nilang wasakin ang kanilang bahay nung gabing iyon, na tanging yung mga gamit lang pala na iyon ang kanilang kailangan. Ang sunod naman po nating kwento ay tungkol sa nakakatakot na karanasan ng isa rin nating taga-subaybay na nagpakilalang si Ernesto. Kwento niya, noong mga 6 na taong gulang pa lamang siya, ay nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Noong mga panahong iyon
Ang nanay niya ay naninilbihan bilang mayordoma sa isang mayamang pamilya sa may Mandaluyong. Taga roon din naman sila, may inuupahan silang bahay noon. Pero yung pamilyang pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang ay nakatira doon sa barangay Wakwak, kung saan ay mayayamang pamilya talaga ang mga nakatira at talaga namang naglalakihan ang kanilang mga bahay. Ang tatay ni Ernesto ang siya namang family driver ng mayamang pamilya. Pero madalas sila nung wala dahil isang engineer ang amo nilang lalaki. At halos lahat ng proyekto nito ay nasa bandang norte. Madalas nga sila noong nasa Bawan, La Union at Ilocos. Kaya si Ernesto at nanay niya ay madalas na nasa bahay ng mga ito, kasama ng mga anak ng kanilang amo. Malalaki na ang mga ito. Ang iba nga ay may kanya-kanya ng pamilya. Pero 3 sa magkakapatid ang nanatili pang nakatira doon sa bahay. Isa na dito ay yung tinatawag nilang si Ate Lourdes. Mahilig ito magpatugtog ng piano. Ito ang madalas na makita ni Ernesto doon sa malaking bahay. Ang 2 kapatid kasi nito ay madalas na wala at palaging nasa mga kasiyahan. Kapag nasa bahay naman ay nagkukulong lang ang mga ito sa kanilang mga kwarto at hinahatdan lang ng pagkain. Espesyal si Ate Lourdes. May edad na ito at may gupit lalaki. May puti na ang kanyang mga buhok. Kapag tumutugtog ito ng piano, ay talaga naman nakadress pa ito. Kaya naaaliw sa kanya si Ernesto. Pero minsan, habang pinapanood siya ni Ernesto, ay bigla itong huminto sa pagtugtog at napatingin kung saan naroon si Ernesto. Bigla siya nitong sinenyasan na lumapit. Agad naman tumalima si Ernesto. Lumapit ito sa gilid ng piano. Tinanong siya ni Ate Lourdes kung kanya na bang nakita at nakilala yung kaibigang bata nito. Wala namang pagdadalawang isip na tumango si Ernesto bilang kanyang tugon. Nakita niyang biglang gumuhit ang matamis ng ngiti mula sa mga labi ni Ate Lourdes. Muli siyang tinanong nito kung anong naramdaman niya ang kanya itong unang makita. At sa kanyang palagay ba ay magkakasundo sila nito. Sumagot si Ernesto at sinabing masaya siya na makita at makilala yung bata. Pero nung una ay natakot siya dahil sa noon pa lang siya nakakita ng ganong uri ng bata. Hindi karaniwan, dagdag na sabi pa niya kay Ate Lourdes. Pero magkakasundo naman kami. Pagtitiyak pa na sabi ni Ernesto sa kanyang kausap. Sinabi naman sa kanya ni Ate Lourdes na ito rin ang kanyang naging nag-iisang kaibigan noon. Pero nang nagkakaedad na siya ay unti-unti na itong naglaho. Bumalik lang daw ito nang magkaroon na muli ng bata sa malaking bahay nila. At ang tinutukoy nga niya ay si Ernesto. Sabi pa sa kanya ni Ate Lourdes, mahirap at delikado kapag nagalit ang batang tinutukoy niya dahil nagagawa nito makapanakit. Kaya binilinan siya nitong huwag niya itong gagalitin. Tumango naman si Ernesto at sinabi magkasundo naman daw sila. Palagi nga raw sila naglalaro. At tumugtog na uli ng piano si Ate Lourdes. Yun lang daw ang nais niyang malaman. Nang una nga itong makita ni Ernesto doon sa malaking bahay ay talaga namang natakot siya. Una niya itong nakita na nasa gilid ng piano. Nakakatakot din kasi talaga ang itsura nito. Pero nang umiti ito sa kanya ay mabilis na nawala yung kanyang takot at pag-aalala. Minsan, habang naglalaro mag-isa si Ernesto sa gilid ng swimming pool, ay aksidenteng dumulas ang isa niyang paa sa gilid noon at siya ay nahulog. Hindi na ginagamit ang swimming pool na yon kung kaya marumi na at walang tubig. Doon pa naman siya nahulog sa malalim na bahagi kung kaya ang sama talaga ng pagkakabagsak niya. Nakita pa nga niyang umikot ang buo niyang paligid bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa ospital na sila at nasa tabi na niya ang kanyang ina. Nagkaroon siya noon ng malaking bukol
sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Pero hindi naman iyon delikado dahil naging negatibo naman ang ginawang pagsusuri sa kanya. Kwento ng nanay niya, may batang lumapit sa kanya sa kusina na siyang nagsumbong na nahulog daw si Ernesto dun sa swimming pool. Gusto nga raw sana niya magalit dahil bakit siya nagpapasok ng kalaro sa bahay. Kabawal-bawalan iyon ng kanilang mga amo. Pero nagpasalamat na rin daw siya dahil kung hindi sa bata ay hindi nila malalaman kung ano ang nangyari kay Ernesto. Nagtaka naman si Ernesto nang sabihin iyon ng kanyang ina. Kaya tinanong niya ito kung hindi ba siya natakot sa bata. At nagtaka din ang nanay niya sa kanyang tanong. Dahil maayos naman daw yung bata, kaya bakit daw siya matatakot dito? Hindi na lang kumibo si Ernesto. Pero napaisip siya kung sino kaya yung batang tinutukoy ng nanay niya. Dahil kung yung bata na kalaro niya ang nagpakita, ay sigurado matatakot ito. Nang makalabas na sila ng ospital, ayaw na sana siyang isama ng kanyang mga magulang doon sa bahay. Kaya lang, wala rin naman kasi siyang makakasama sa inuupahan nilang bahay. Kaya wala din silang nagawa kundi ang isama pa rin si Ernesto sa kanyang trabaho. Pero mahigpit nila itong binilinan na wag nang pupunta doon sa may swimming pool. Habang nasa kusina ang nanay niya at abalang tinutulungan ang mga kasamang kasambahay, ay nakita ni Ernesto ang isang bata na nasa tabi ng kanyang ina. At kabaliktaran ang ayos nito dun sa kanyang kaibigan. Kaya pala hindi natakot ang kanyang ina nang makita ito. Pero nung pagkakataon na iyon, ay hindi ito nakikita ng kanyang ina at dinadaan-daanan lang. Pero nakikita ito ni Ernesto. At hindi lang yung bata ang kanyang nakita doon sa malaking bahay. Pagkat nang pumunta siya sa pinakasala ng malaking bahay na yon, ay nakita niyang isang babaeng nakadamit pang kasal na bumababa sa mahabang hagdan na iyon na pakurba. Pero puno ng bahid ng dugo ang kasuotan nito. Pati na rin ang kanyang leeg na tila ba mayroon iyong laslas. At di nagtagal ay halos mapuno na ang napakalapad na sala na iyon ng napakaraming mga kaluluwang ligaw na naninirahan din pala doon sa nasabing malaking bahay na iyon. Sa laki nga ng sala ay nagmistula iyong isang malapad na bulwagan at doon natipon ang mga iba't ibang nakatira sa bahay. Nagtaka si Ernesto kung paano niya nakita ang lahat ng mga iyon at bakit sila nagpapakita sa kanya. Isa lang ang naisip niyang dahilan ng mga oras na iyon. Marahil ay bunga iyon ng kanyang pagkakahulog. Nabuksan marahil at nagising ang natutulog niyang kamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang nagulat ang nasa tabi na niya yung batang lalaki na nagpakita sa kanyang ina. Para iyong isang panaginip. Hindi siya makapaniwala. Ay pinagtapat sa kanya yung bata. Bigla siyang kinabahan dahil nalaman niya mula dito na yung una niyang nakita at inakalang kaibigan ay hindi pala mismo ang siyang tumulak sa kanya dun sa swimming pool. Nagpapanggap lang pala itong mabuti, pero ang totoo ay isa itong masamang elemento. At kahit wala ka namang gawing masama, ay basta lang itong nagagalit at sasaktan ka. Pero siniguro naman sa kanya ng batang lalaking iyon na hindi na siya muli pang masasaktan noon. Dahil babantayan na siya nila. Na hindi lang pala nag-iisa yung batang lalaki, kundi marami sila na mga mabubuti at handang tumulong. Mula noon ay naging karaniwan na lamang para kay Ernesto ang makakita ng mga kung ano-anong kakaiba na hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. Pero nang sumapit na siya sa 15 kaarawan niya, ay nagtaka si Ernesto nang kusa na lang rin itong maglaho. Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Ella, may pamilya na, at isa din po akong OFW. Lagi din po akong nakasubaybay sa inyong programa.
May ibabahagi po akong kwento sa inyo. Ito po ay karanasan mismo ng nanay miding ko doon sa kanilang probinsya. Matagal na po itong nangyari. Pero totoo po itong naganap at hindi ko po ikinakahiya. Dahil hanggang sa ngayon ay nakapamuhay naman po kami ng marangal at walang bahid ng dugo ang aming mga kamay. Hindi ko na po muna masyadong palalawakin yung binanggit ko para hindi naman po masira yung pakikinig ng inyong mga listeners, Sir PB. Basta ako na ang nagsasabing totoo ang mga aswang. Kaya sa mga hindi naniniwala, nasa inyo na po yan. Total naman ay nasa malayang bansa tayo at may kanya-kanyang pananaw. At ito na pong muli ang aking kwento. Dalaga pa po si nanay ng kanyang maranasan ito. Sabi ni nanay, doon sa kanilang probinsya ay hindi naman gaanong napag-uusapan ang tungkol sa mga kababalagan, partikular na ang aswang. May mga kwento silang naririnig noon tungkol sa mga engkanto at maligno. May kwento din noon sa kanila patungkol sa mga pambabarang at pangkukulam. Pero pagdating sa aswang ay wala naman siyang naririnig noon. 16 si nanay na magsimula yung mga kalalakihang magpaalam sa magulang niya para manligaw. Nung mga panahong iyon kasi, kwento ni nanay, maagang nagsisipag-asawa ang mga tao sa kanila, lalo na kapag nagkasundo ang mga magulang ng lalaki at babae. Uso pa noon na yung mga magulang ang nasusunod at itinatrato yung kanilang mga anak para ipakasal. Nang may magpaalam nga sa mga magulang ni nanay para manligaw, ay agad namang pumayag ang mga ito. Tutol pa sana ang nanay niya noon pero wala na rin itong nagawa nang magdesisyon ng kanilang ama. Kaya gabi-gabi noon ay may mga nangaharana at lagi silang maraming bisita. 5 ang magkakasabay na nanligaw kay nanay noon at isa na dito si Delphine. Si Delphine ay anak ng kilalang mag-anak doon sa bayan nila. May kaya at sinasabi ang kanilang pamilya. Kaya medyo presko ito at may kagaspangan ang pag-uugali. Hambog ito at may pagkamata pobre. Sa kanilang lahat na nanliligaw, si Delphine ang gustong-gusto naman ng kuya ni nanay. Dahil pareho silang mayabang. At magkasundo sila sa maraming bagay. At dito nagpapalakas si Delphine pati sa tatay niya. Bukod sa mga pasalubong niya para kay nanay at sa buong pamilya nila, ay may nakahiwalay talagang pasalubong ang tatay ni nanay at kuya. Pero kahit ganon, ay naging patas naman ang mga magulang ni nanay sa pagtanggap ng kanyang mga manliligaw. Iniiwasan din kasi nilang may masabi ang mga tao sa kanila. At yun din talaga ang nais ni nanay, ang maging parehas. Nang sa ganon ay walang magtanim ng galit sa kanila. Ang isa pa sa naging manliligaw ni nanay ay ang kababaro niyang si Mando. Amando talaga ang tunay na pangalan nito. Ito ay kabaliktaran naman ng manliligaw niyang si Delphine. Mula ito sa mahirap na pamilya na umaasa lang sa pakikitrabaho sa lupa ng iba. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pamumugo na tinatawag o pagtatrabaho sa tuwing may ipapagawa yung kanilang mga kababaryo. Pero kahit ganon, kapayak at kasimple ang pamumuhay nito,
Mabait ito at tahimik, na kapag umakyat nga raw ito ng ligaw kay nanay, ay mabibilang sa daliri ang binibitawang salita. Bukod sa pagiging tahimik nito, ay masipag din at talagang maaasahan sa trabaho. Matulungin din ito at laging abala sa araw-araw. Minsan ay nataon na nagkasabay ng panliligaw si Delphine at Mando. Magkasunod silang dumating na nauna lang ng kaunti si Mando kay Delphine. Pero nung umakyat na si Mando at nasa ikalimang baitang na, ay narinig niyang biglang may sumitsit. Paglingon niya, ay nakita niyang siya pala talaga ang sinisitsitan ni Delphine. At kinawayan siya nito na pinapababa siya ng hagdan. At dahil sa mabait nga ito at marahil ay ayaw niya talaga ng gulo, ay bumaba naman ito at lumapit kay Delphine. Nang nasa harapan na siya nito, ay napansin niyang pumwesto na kaagad ang dalawang kasama nito sa magkabila niyang tagiliran. Kung kaya nailang siya at medyo kinabahan. Sinabi ni Delphine sa kanya na mauuna na siyang umakyat ng ligaw dahil sa may mga mahalaga silang bisitang darating sa kanilang bahay at kailangan niyang makauwi kaagad. Pinagsabihan din siya nito na kung maaari ay huwag na niyang ituloy pa ang panliligaw kay Miding. Nilait-lait pa siya nito at pilit na sinisira ang kanyang loob, na sinasabi nitong hindi naman siya magugustuhan ni Miding, na siya ay hindi papasa dito dahil sa ano naman daw ang magiging buhay sa kanya ni Miding. Biglang nalungkot ang binata dahil sa kanyang mga narinig. Naisip niyang sa isang banda ay may katwiran nga si Delphine. Kung talagang mahal niya si Miding, ay hayaan na lang niya ito sa ibang manliligaw, pagkat mabibigyan nila ito ng maayos at magandang buhay. Kaya nakayukong umuwi si Mando. Ang hindi nila alam ay kanina pa pala nakamasid sa may bintana sila Miding at nanay nito. Nakasilip sila doon at tahimik na nakikinig. Nasaksihan nilang lahat at narinig ang mga pinagsasabi ni Delphine. Hinawakan si Miding ng kanyang ina sa balikat at sinabihan na maging matalino sa pagpili ng kanyang mapapangasawa. Napatingin siya sa ina at hindi nakasagot, pagkat hindi malinaw sa kanya kung ano ang nais na ipaiwatig ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ano talaga ang ibig nitong sabihin sa mga binitawang pananalita. Lumipas ang ilang araw at gabi. Hindi na nga nakita ni Miding si Mando. Hindi na ito umakyat ng ligaw sa kanya, bagay na nagpalungkot kay Miding. At alam niyang hindi lang basta awa ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niya sa kanyang sarili na may pagtingin na siya kay Mando. Nahuhulog siya sa mabuting pagkatao nito. Sigurado na siya sa kanyang sarili kung sino talaga sa lima ang kanyang gusto. Pero paano? Gayong hindi na nga nagpapakita pa si Mando. Pero kahit ganon, ay pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na pakiharapan ng mabuti ang mga manliligaw. Hanggang sa isang gabi, makalipas ang mahigit 1 linggo, ay tila dininig naman ang mga panalangin niya. Nang muling bumisita si Mando at umakyat ng ligaw, may dala pa itong mga isda, gulay at kalahating kabang bigas. Nang magkausap na sila, ay nalaman ni Miding na umalis pala itong pansamantala at namasyal sa kamag-anak nila doon sa kabilang bayan. Pinag-isipan daw nitong mabuti ang lahat. At doon ay nakapag-isip-isip siya
At nalaman niya kung gaano niya talaga kamahal si Miding, na iyon ang mas mahalaga sa kanya. At ipinangako niya sa sariling kahit anong mangyari ay hindi niya isusuko ang pag-ibig niya dito. Nagagawin niyang lahat para maibigay niya kay Miding at sa kanilang mga magiging anak ang magandang buhay kung papala rin siyang mapili nito. At natuwa naman ang dalaga sa naging pasya ni Mando. Pero wala silang kamalay-malay na nung gabi din palang iyon ay may magaganap na isang trahedya. Isang masaklap na pangyayaring susubok sa tibay ng pagmamahalan nila. At ito ay nang umuwi na si Mando matapos makapagpaalam kay Miding at sa mag-anak niya na tinambangan pala siya ni Delphin at ng mga kaibigan nito. Matapos niyang malaman sa isang kaibigan na bumalik at umakyat na muli ng ligaw si Mando kay Miding. Isang malakas na palo kaagad ang tumama sa likod ng kanyang ulo, dahilan para mahilo siya at matumba sa lupa. At nakita niya ang dugo sa kanyang kamay ng kanya iyong hawakan. Na nang iangat niya ang kanyang ulo ay nakita niya kung sino ang bilang umatake sa kanya. At lalo pang nagalit ang mga ito ng kanyang makilala. Kaya isang malakas na sipa naman ang tumama sa kanyang sikmura. Halos mapatid ang kanyang hininga dahil doon. Namilipit siya sa sakit. At hindi na siya tinantanan pa ng mga ito. Halos malamog ang buo niyang katawan dahil sa ginawang pambubugbog ng mga ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Pero bago iyon, ay narinig pa niyang malinaw yung ginawang pagbabanta sa kanya ni Delphin. Napapatay na raw siya nito kapag ipinagpatuloy ang panliligaw kay Miding. Pero nagkamali sila Delphin sa kanilang ginawa kay Mando. Dahil mas lalo pa itong naging matibay at matatag na ipaglaban ang pag-ibig niya sa dalaga. At aksidente rin nilang napukaw ang natutulog na bangis at tapang nito. Lalo na yung isang katauhan ni Mando. Ilang araw na hindi nagpakita si Mando kay Miding. Pero may ipinaabot siyang sulat sa pamamagitan ng kanyang nakababatang kapatid. Kung kaya nalaman ni Miding at ng buo niyang mag-anak ang kawalang hiyaang ginawa ni Delphin at ng mga kaibigan nito kay Mando. Nang sabi naman ng kuya niya ay ayaw daw niyang magkaroon ng bayaw na lampa at walang binatbat. Ayaw daw niyang malahian ang angkan nila ng isang duwag. Pero pinagsabihan ito ng mga magulang nila. Kahit nga ang tatay nila ay hindi komporme sa mga sinabi nito patungkol kay Mando. At kanila itong sinumbatan at binisto. Na kaya lang naman ganun siya kaboto kay Delphin ay dahil sa pakinabang niya dito na bigla itong natahimik at naupo na lang sa isang tabi. Napahiya ang kuya ni Miding pagkat totoo namang lahat ng mga sinabi ng magulang nila. Matapos ang ikatlong araw at gabing pamamahinga ay muli nang nanumbalik ang lakas at dating sigla ni Mando. Lumabas siya ng kanilang bahay pero hindi para mamugon o magpunta sa bahay nila Miding, kundi para turuan ng leksyon si Delphin at mga kaibigan nito. Pero bago iyon ay may isinagawa muna siyang isang ritual. Isang seremonya na ginagawa lamang ng mga aswang. At tumabas na nga ang isa pang katauhan ni Mando. Mas lalo pang naging maskulado ang kanyang pangangatawan at lumitaw ang matutulis niyang mga ngipin at kuko. Mas lumakas din ang kanyang pakiramdam, pandama at pangamoy. Naghintay siya ng tamang oras. Hinintay niyang gumabi at nang magsimula ng kumalat ang dilim ay naganda na siya para umalis.
at puntahan na sila Delphin. Alam ni Mando na dadalaw muli si Delphin kay Miding para manligaw. Kaya siya naman ang mag-aabang sa mga ito. At matapos ang matyaga niyang paghihintay, ay naamoy na niya sila Delphin. Na hindi nga nagtagal ay kanya nang naririnig ang masaya nilang pagkukwentuhan habang binabaybay yung daan papunta sa magarang sasakyan nito. Pero hindi na nila narating pa iyon. Nang mula sa kawalan ay bigla na lang sumulpot si Mando sa kanilang harapan. Nakitang-kita niya ang matinding pagkagulat ng mga ito. Nabigla pa silang napaatras at natumba pa nga ang isa sa mga kaibigan ni Delphin. Mabilis na iwinasiwas ni Mando ang kanyang mga kamay na nagtataglay ng mahabang kuko at nagsipulasan ang mga ito. Pero wala silang panama sa bilis ni Mando, kung kaya kanya pangang hinayaang sandali ang mga ito at saka niya sinundan nang makalayo na sila. Nagulat na gulat ang mga ito nang bigla pa nilang makasalubong si Mando, na para silang mga babaeng napapatili dahil sa sobrang pagkatakot. Hinayaan ni Mando na makatakas yung dalawa matapos niyang bigyan ng mga marka ng kuko sa kanilang mga braso. Pero pinaiwan niya si Delphin at kanya talaga itong tinakot ng gusto, na nawala na ito sa kanyang sarili at walang tigil sa kakasigaw hanggang sa mawalan na ito ng malay. Kinabukasan ay naging matunog ang usap-usapan tungkol sa aswang na umatake kanila Delphin. Ngunit hindi naman ito pinaniwalaan ng karamihan doon sa kanilang bayan, na sinasabi nilang ganyan talaga ang nangyayari sa mga taong lasinggero, na kapag nadidisgrasya ay maghahanap ng iba nilang masisisi pagkat ayaw umaming lasing. Na ang paniniwala ng mga tao na dapa lang ang mga ito dahil sa sobrang kalasingan, kung kaya nagkaroon ng mga galos at sugat. Pero iba ang nangyari kay Delphin. Nung huli ay dinala pa ito ng mga magulang at kapatid niyang nasa ibang bansa sa Maynila at pinatingnan sa Mandaluyong, pagkat tuluyan na itong nasiraan ng kanyang ulo. Nagkatuluyan naman sila Mando at Miding, na kanya ring inamin nung huli sa asawa na may lahi silang aswang, pero kailanman ay hindi sila lumapa ng tao. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.